PBB Club 2.0. Eliza may have been evicted again, pero aminin natin, pinatunayan niyang deserve niya ang wildcard spot. At minsan, doon nagsisimula ang pinakamagandang kwento, hindi sa panalo, kundi sa pagbabalik. Aminin ko rin hindi lahat agad naging fan ni Eliza. Sa umpisa, marami ang na-off. Yung galaw niya kina Marco at Miguel, parang, kaya ba niyang pagsabayin? Mukhang magulo, mukhang hindi malinaw, mukhang delikado. At doon nagsimula ang judgment. Pero ang tanong, talaga bang masama, o nalilito lang? Kasi kung titignan mo ng mas malalim, hindi siya mastermind. Hindi siya kontrabida. Isa siyang batang babae na nahuli ng kamera habang dumadaan sa face na lahat naman tayo dinaanan. Teenager siya. Emotional. Curious. Hindi pa buo ang desisyon. At ang problema, sa bahay ni Kuya, wala kang lockery magkamali ng tahimik. Lahat nakazom. Lahat may opinion. Lahat may verdict. Kaya nung una siyang lumabas, marami ang nagsabing, buti nga. Akala ng iba, tapos na ang kwento niya. Pero hindi pala. Dumating ang wildcard challenge, at doon nagbago ang ihip ng hangin. Labanan kontra kay Rave. Hindi madali. Hindi sure. At oo, may mga nainis ulit. May mga nagsabing, siya na naman. Pero alam mo kung anong ginawa ni Eliza. Hindi siya nag-ingay. Hindi siya nagpaawa. Nagtrabaho siya. At nung nakuha niya ang wildcard spot, hindi lang siya bumalik sa bahay. Bumalik siya na may bagong mindset. Mas tahimik, mas focused, mas matibay. Hindi na siya yung Eliza na basta nadadala ng emosyon. Hindi na siya yung nakikita lang bilang pretty face. Sa loob ng ilang linggo, pinakita niya ang determinadong dilag ng Cavite. Sa tasks, consistent. Sa group dynamics, maaasahan. Sa pressure, hindi bumigay. Nanalo ng wildcard task. Nakascore sa league task. At higit sa lahat, kinilala ng sarili niyang grupo bilang isa sa pinakamalalakas. Hindi yan binibigay. Pinaghihirapan yan. Kaya kahit na-evict siya ulit, tanungin natin ang sarili natin. Talaga bang talo si Eliza? O natalo lang siya sa boto, pero nanalo sa narrative? Kasi ang totoo, sa PBB, hindi lang big winner ang nananalo. Minsan, mas malaki pa ang kinabukasan ng mga hindi umabot sa dulo. At kung pagbabasehan ang pinakita ni Eliza pagkatapos niyang bumalik, may direksyon, may growth, may potential. Yung bash na tinanggap niya, below the belt, minsan unfair, minsan sobra. Pero pansinin niyo, hindi siya pumatol. Hindi siya nagpatol sa ingay. Hindi siya nakipagbangayan sa comment section ng mundo. Tahimik siyang lumaban. At yan ang klase ng lakas na hindi madaling makita. Pero ramdam. Kaya ngayon, ang tanong ay hindi na, bakit siya na-evict? Ang tanong na dapat itanong ay, ano ang susunod para kay Eliza? At dito ako hopeful. Kasi kung sa maikling panahon, napakita niyang kaya niyang matuto, mag-adjust, at tumayo ulit. Paano pa kapag nasa labas na siya, walang kamera na humuhusga 24/7? Showbiz is not about perfection. It's about resilience, relatability, at growth. At doon pumapasa si Eliza. Kaya sa lahat ng nanood, humusga, nagbago ng isip. Baka ito na yung moment na sabihin natin. Hindi siya perpekto. Pero totoo siya. At minsan, sapat na yun para magsimula ng mas malaking kwento. Eliza may have been evicted again. Pero she proved she deserved the wildcard spot. At higit pa doon, pinatunayan niyang hindi dito nagtatapos ang laban niya. Mas marami pang blessing, mas maraming oportunidad, mas mahabang biyahe, at sa mga patuloy na naniniwala sa kanya. She felt that, hindi man siya big winner sa loob ng bahay. Pero sa labas, mukhang nagsisimula pa lang ang panalo niya. At kung umabot ka dito, please follow and share.